Ika-35 kabanata, Ang Piging. Mag-iikapito pa lamang ng gabi nagdaratingan ang mga panauhin na pinangungunahan ng mga prayle, karaniwang kawani, mga puno ng tanggapan, mga mangangalakal at iba pang taglay ang pagkamaginoo. Walang tigil sa pagbati at pagtanggap si Don Timoteo sa mga dumarating na panauhin. Ang kanyang pagyuko-yuko at pag-ikot-ikot na tila isang trumpo ay napuna tuloy ng isang babae. Di nagtagal, dumating ang mga bagong kasal na kasama sina Doña Victorina at ang lahat ng abay. Maligayang batian, kamayan, mapanuring tingin sa mga bagong kasal, sa damit, sa hiyas, at sa dako ng mga babae ay ang kagandahan ng katawan, suot na hiyas, at iba pa. Isang panauhin ang puminta sa kanyang mga koromo at nagsabing iyo'y nakadudumi sa dingding. Nakadudumi sa dingding? Ulit ng Don na tila gusto ng suguri ng pumintas. Hindi ba ninyo alam na galing pa iyan sa Europa at pinakamahal na bagay yan sa Maynila? At ipinasya ng Don na singilin sa utang kinabukasan ang namintas na iyon. Dumating ang general na kasama ang kondesang nagniningning sa brilyante ang buong katawan at nakasuot ng isang magarang traheng sutla. Nang mga sandaling iyon, si Basilio ay nasa tapat ng bahay at nagbibilang ng mga panauhing bumababa sa karwahe. Nang makita niya ang mga masasayang panauhin, ang bagong kasal na sinusundan ng mga babaeng abay na larawan ng kawalang malay at naisip na matatagpuan doon ang kahilahilakbot na kamatayan, naawa siya at nabawasan ng kanyang galit, ngunit nang magsidating sina Padre Irene at Padre Salvi, tila ulap na nahawi ang kanyang mabubuting hangad. Sinabi niya sa kanyang sariling nararapat lamang ang magaganap at hindi siya pwedeng magsumbong dahil tinulungan siya ni Simon magmula pa sa paglilibing ng kanyang inang na mayapa. Nakita niyang pumanaog sa sasakyan si Simon na dala ang lampara ng kamatayan. Dahan-dahan itong binagtas ang silong na yuko ang ulo. Sa may hagdanan, tumigil ito na waring nag-aalinlangan. Ngunit sandali lamang iyon sapagkat ang mag-aalahas ay taas ulong pumanhik sa bahay. Pinigil ni Basilio ang kanyang paghinga. Nakita niya sa sala na nakapaligid na noon kay Simon ang mga humahanga sa dala niyang lampara. Nawala si Simon na sinusundan ng mga tagahanga. Nang ibabaw ng mga sandaling iyon ang tunay na kabaitan ni Basilio. Nilimot niyang lahat ang sama ng loob, si Huli, at tinangkang iligtas sa mga walang sala kaya nagtangka siyang umakyat sa bahay na iyon, subalit pinigilan siya ng mga bantay dahil sa marumi at gusgusin niyang ayos. Nang mga oras na iyon ay bumaba si Simon na tila bahagyang namumutla. Nabasa ng binata sa mukha ng mag-aalahas na lilisanin ng tuluyan ng kaawa-awang bahay na iyon. May ilaw na ang lampara. Inisip niyang iligtas ang sarili. Maaaring maisipan ng isa sa mga panauhin na galawin ng mitya ng lampara at silang lahat doon ay sama-samang mamamatay. Kaya natakot si Basilio. Sa di kalayuan ay napansin niya ang isang binatang nagmamasid at nakikinig sa bahay. Nakilala niya si Isagani. Agad niyang niyaya ang kaibigang lumayo sa bahay. Subalit ayaw nitong umalis. Bakit ako lalayo? Bukas ay iba na siya. Gusto mo bang mamatay? Umalis na tayo rito. Ngunit nagkibit lamang ng balikat ang binata. Isagani, pakinggan mo ako. Huwag tayong mag-aksaya ng panahon. Ang bahay na iyan ay puno ng pulbura. Sasabog na, mamamatay ang lahat. Natatanaw mo ba ang ilaw na puting iyon? Na maliwanag na parang ilaw dagitab na nagbubuhat sa azotea? Iyan ang ilaw ng kamatayan. Ilaw ang may lamang dinamita. Puputok iyan. Ni isang dagay hindi makaliligtas. Halika na. Ayoko. Ibig kong dumito. Ibig ko siyang makita sa huling sandali. Iba na siya bukas. Giit ni Isagani. Kung gayo'y matupad nawa ang itinadhana. Bulalas ni Basilio na umalis. Nakita ni Isaganing takot na takot ang kanyang kaibigan. Ngunit sa bahay pa rin niya itinuon ang kanyang paningin. Ngayoy wala ng tao sa sala at nasa silid kainan na. Naalala niya ang pinagtapat ng kaibigan at ang takot na anyo nito habang papalayo sa puok na iyon. Nagsimula siyang mag-isip at maliwanagan. Sasabog ang bahay at naroroon si Paulita. Mamamatay sa isang paraang kakilakilakbot. Sa harap ng katotohanan ito'y nalimot niya ang lahat. Paninibugho, pagtitiis at sama ng loob. Nanaig ang kanyang pag-ibig kay Paulita. Mabilis na tinungo niya ang bahay at salamat na lamang sa maayos niyang kasuotan at madali siyang nakaraan sa pintuan. Samantala, may nakita ang mga nasa hapag na isang kaputol na papel kung saan nakasulat ang pangalan ni Juan Crisostomo Ibarra kasama ang kanyang pirma. Isang napakasamang biro, ani Don Custodio. Si Padre Salvi ay nakaupo sa isang tabi, namumutla at nandidilat ang mga mata. Ipinagtapat niyang iyon daw ang pirma ni Crisostomo Ibarra.
Natakot ang karamihan. May nagsabi pang baka lasunin silang lahat kaya binitawan ang mga kubyertos. Nang lumalamlam na ang ilaw ng lampara, ipinasuyo ng Kapitan General kay Padre Irene ang pagtataas ng mitsanyon. Noon na may mabilis na pumasok ang isang anino. Sa gitna ng pagkabigla ng lahat ay sinunggaba ng lampara, tumakbo sa azotea at inihagis ito sa ilog. Naganap ang lahat sa isang kisap mata lamang. Higit pang naging mabilis ang anino sa kanyang pag-igpaw sa mga pader at bago nakakuha ng ilaw ay nakatalon na ito sa ilog. Ang lagapak ng katawan sa tubig ay lumikha ng ingay na narinig sa azotea.